Ganda naman dito sa bahay, madami. Toilet, ganda dito. Nakasweldo din ako ng 80K. Uy, ang laki! Tumatawag sina Director Reese, i-disqualify na daw ako. Hindi na po commercial ako, pero natalo ako sa bidding. Ayun, pag-usapan naman natin ng konti yung mga nitty-gritty kasi medyo na pag-usapan natin kanina yung kumbaga the need for cinemas ng mga pelikula kasi kumbaga right now medyo down nga ang number sa cinemas. Simulan ko na ako kasi personally tingin ko sana mas magbaba yung ticket prices. Right. Yeah, para Yes. mas maengganyo. Yes. Kasi yung ginawa ng I think SM yun, di ba? Yung ginawa nilang 100 pesos ba? Yes. Or Yes, 200 ang dami, pesos. di ba? Meron din nag-25 pesos. Pero Tapos- old films. Oh, tapos pero dinumog yung Yung Balota nag-150 ata 200 when they released. Oo, pero bakit ba in the first place mataas? Kasi gusto ko din maintindihan bakit ang taas? I have something to say. No, not about that. But sorry, this is for FDCP. Tama ba yun? I really love Direk Joey, and when he came in, one of the first things that I think he did was to commission a study, which was made by a university. And in this study, Yes, it was a qualitative, quantitative study about movie-going audiences. Although, to be honest naman, ang sabi ng mga nag-study is kulang sila ng sample size. But anyway, they published these reasons for why people don't go to the movies. And it's high ticket prices, quality of projection in the cinemas. And so they identified all these problems that audiences have with the cinemas. And then at the end of the study, they put recommendations. And in these recommendations, it was all for the producers. What kinds of films we should make, who our target audience should be, etc., etc. My question is, nasaan ang recommendations for the cinemas? Yeah. Because they are such a big part of the movie-going experience. Pero parang hindi natin sila nabibigyan ng atensyon. Na parang, and we need to tell them that, guys, if we want to bring life back to the cinemas, we have to talk to the cinemas and change something on that level. Right. Other countries, meron sila mga only tickets per month. You pay a subscription and it gives you unlimited Oh my tickets to God. watch movies. Other countries, compared to yung GDP nila or yung minimum wage, ay affordable pa rin yung ticket prices. Bakit dito, minimum wage natin is, I don't know, 400 or yan rin ang presyo ng ticket. It doesn't make sense. Sorry, that was my rant. Sorry, guys. Love it. Oo, kasi di ba oo, lagi natin inaano na sana ibaba, pero bakit na siya mataas? Kung alam natin kung bakit siya mataas, di ba? Baka mas Yeah. ano. Tsaka parang lagi tayong nakikipaglaban sa playdate na parang mas una talaga yung playdate ng Hollywood films, ng mga Marvel films, na parang unahin muna yung Marvel films, tapos kung ano yung mga matitirang playdate, yun yung para sa mga Filipino films. Pero naintindihan ko naman na marami talaga nanonood ng Hollywood films. Kasi, ewan ko, yun yung mas may promo, yun yung mas may It's how malaking you sell it artista. talaga. Oo, yung mga, konti na lang talaga yung mga pelikula natin at kadalasan yung mga movie stars natin, nakikita na rin nila sa TV shows na everyday nila napapanood. So parang siguro iniisip ng ibang audience, bakit ko pa sila papanoorin sa pelikula, napapanood ko sila ng libre. Aside from the usual trajectory ng mga pelikula na after X number of months, nasa Netflix na siya, nasa streaming platform na siya. So, nakakalungkot pag nakakakita sa Facebook na parang hindi ako nanonood ng Filipino films kasi ang pangit naman ng mga Filipino films. Parang naiintindihan ko ng audience yun, pero sa part namin na filmmakers, parang nakakaingit yung Koreans, na actually yung Korean cinema, kasing edad yun ng Filipino cinema. 105 years old ang Korean cinema. Pero sobrang layo ng Korean cinema. At ako na pag-usapan natin to dati. Para sa akin, isang malaking rason ay yung Korean cinema at Korean K-pop, ganyan. Ang unang-unang supporters nila, Koreans. Pero bakit yung mga Filipino films, ang unang nagsusupport, outside. Parang kailangan pa namin ipalabas yung pelikula namin ba abroad at ma-appreciate ng ibang tao. Pero bakit parang dito? Sobrang hirap magpapanood. Pero, mahal nga kasi ng sine. Parang hindi katulad dati nung college tayo.
Parang Totoo eh. kaya ng estudyante manood every Wednesday, pag may bagong Star Cinema film, pag may bagong Filipino film, part yan ng pagkatapos ng SM North. Manonood kami, first Bagong day. sahod, Kasama, every parang holiday. kaya yung, di ba, kaya parang tayong film students, yan yung pangarap ko eh, mga Pilipino. Pag gumawa ako ng comedy film, sabay-sabay tumatayo mga Pilipino. Pag gumawa ako ng rom-com, sabay-sabay kinikilig. I think, di ba parang ang taas pa rin kasi ng tingin ng mga Pinoy sa dayuhan. Sa Ah, ibang, sa day- parang sa cinema, no? pag validated tayo sa ibang bansa, tsaka pa lang tayo napapansin dito. Di Also, ba? Parang yeah. wala silang tiwala sa kung anong carry natin. I don't know. I was talking to someone na from streaming platform. And ang sabi niya at the time is, alam mo kasi sa Pilipinas, kahit hindi kami mag-produce ng Filipino content, ay may manonood pa rin sa amin because of our English or Korean content. Unlike, for example, Indonesia, na kailangan namin mag-produce ng Indonesian kasi ang mga Indonesians ay manonood lang talaga ng mga Indonesians. So maybe there's also a language thing na we really have to work hard against it kasi sobrang colonial influenced natin as a culture. Yeah. That's sad. Yeah. Sorry, they asked us to lighten up the conversation. Eto na nga. Iyakan lang tayo. Kaya nga, yung nagkaroon na ba kayo ng experience, mga direct, na may na-shoot kayo ang ganda, nag-work naman habang sinushoot nyo, tapos nung ini-edit nyo na, laglag, so na-force kayong itapon. Unahan ko na yung example, pinag-awayan namin ito sa Never Not Love You. Kasi meron kaming one day doon na naglilibot lang si Nadine sa London. Career yun. Tapos nung edit na, first viewing, nawala si Sequence. Yun ang mahal nun. As producer to. As producer ako. Bakit? Yun ang mahal nun. Isang buong araw yung tintapon dun. Ha? Kasi meron kami, basta maganda yung shots. Akala mo may talents London Bridge, kami. Tower London Bridge. Bridge, Tower Bridge. Tapos nawala. So parang, ha? Hala. So, meron ba kayong, ano muna reaction mo dun? Alam ko naman na tama yung decision mo at the end of the day. May bawi. May bawi Pero na. kasi parang, oh my God. Ako, sa totoo lang, wala akong problema sa killing your darlings. Especially sa editing. Parang dun sa tatlong stages of filmmaking, pre-production, production, and post-production, gusto ko talaga yung editing. As in, kung pwede lang di na mag-shootering. Sobrang, as in, siguro dahil nga doon naging ganun yung training ko kay Direct Joyce, editor siya. So, mahilig akong nasa edit lang. Addict ako sa edit. So, siguro din, natutunguhan ko na feeling ko ako, carry ko kasing mag-compartmentalize. For example, kaya kong Tonet as a writer. Pag nasa set na ako, hindi na ako writer, Tonet as a director. Pag nasa editing ako, editor ako. Hindi ako yung editor, si Ben Tolentino editor ko. Pero editing hat ako. So, parang kahit lahat, ano yung mga shoot ko na mahal or sobrang feeling ko, sobrang ganda, ganyan. Kung, Detached kung hindi yun yung pinakatama para sa eksena or para sa pelikula, okay akong tanggalin. Parang siguro ang general, ang umbrella philosophy ay the loyalty should be to the story. Yeah. Right. Not to Right. the producer, the actors, the fans, or whoever. Pero always for the story. Pero totoo kasi siya yan no, minsan. Kasi may mga eksena talaga na that are so good on paper and then you shoot them so well. And then suddenly when you watch the whole cut, bakit parang hindi siya Oo, totoo. hindi siya part talaga ng Yeah. film. And we've had those moments no, na parang kunyari, like, lalo na in an indie production, di ba? Like, one day in an indie production is like heartbreaking to... Actually, producers lang naman lagi yung parang malakas ang violent ang reaction. Kasi may ganyan din kami sa Some Nights na parang pagdating namin sa Singaporean yung editor namin. So parang pagdating namin doon, agad niya sinabi na, don't be shocked. I took out 20 minutes of the... Tapos hindi niya sinabi kung ano yon. Tapos when we watched it, it's as if it was May never sense. there. Yeah. Tapos parang, oh, and that's when you know, na parang, Yeah, okay. Nag-work. Yeah. And that's why you have to trust din sometimes your editors. Kasi Yes. di ba parang, yun din siya eh. Like, sila din yung kasama mo nagre-rewrite ng final Yeah. form ng pelikula. They're like
co-directors. Actually. Parang si Bentol, parang I treat Bentol like a co-director. Kasi Na may pag sarili sina- silang vision. Oh, may sarili siyang Same. vision. Eh. Yeah. Kasi wala sila sa set eh. Sa first film ko, Bentol din ako. Tapos sobrang parang, like ko sasabi, parang yung nire-write yung buo kong pelikula with Mamay Uming. Kasi hindi siya ganun on paper. Tapos sobrang tumbling ni Ben. No, parang, okay, co-writer ba kita? Go. Ganun. Pero hindi nabibigyan ko minsan ng ano, di ba? Dapat rock stars din yung mga editors Sobrang natin. rockstar ng mga Agree, editors. agree. Super. Todo. Grabe. Pero parang yung Killing Your Darlings, for me, I would assume it applies more for studio filmmaking, na parang may sariling interests yung studio. Have you guys had experience with that? Na parang mga things na gusto mo talaga pero sabi ng studio, no. May oras ba tayo? Yung Pero I think doon ka din matututo. Sa Yeah, daming yeah. beses mo siyang mararanasan Agree. sa studio Totoo. system. Sa akin sa Third World, yung una kong cut nun ay 2 hours and 40 minutes. And you loved it, di ba? I think you loved Parang that okay 2 na ako hours, sa 40 2 hours minutes. and 40 minutes until, syempre sila Chris, na parang, Dwayne, kailangan natin bawasan. Kasi mawawalan tayo ng sinihan. Sinihan meaning parang mas madami dapat mapapalabas, pero sa haba, kokonte na lang. So parang, okay, kailangan makinig. So parang yung isang sub-story doon talagang, dapat babalik pa sa pandemic yung storya, pero nawala yung pandemic. Nag-work naman kahit pa paano. Ano naman, Tama direct, naman. pre-production naman is, meron ba kayong mga ritual na, bago magsimula ng pelikula, bago mag-start ng shooting day, or may mga habits ba kayo or constant things na ginagawa with the actor or with your DOP or yung paano yung pag-set up? Ako gumagawa akong playlist. Meron akong ganda. certain playlist kung minsan may playlist ako sa Hypo, may mga ganyan ako. Parang kung minsan yung energy or yung vibe nung playlist, yung gusto mong maano doon. Tapos parang ang conceptual niya kasi hindi mo siya mamumukaan eh. Kasi kanta lang siya eh. Pero yun yung gusto kong ma-feel, parang ganon. So kung minsan gumagawa ako ng playlist. Ako mas logistical. Oh. So yung shot list is usually drafted by yung AD. But before a shoot, I have to transfer that shot list to my own template. Okay. So dinadaan ako yung shooting day, time in motion talaga, from grind to pack up. Okay. Because I need to know what my schedule is. Otherwise, I'd feel so anxious. Wala akong ritual. Isip ko, ba't wala akong Kumbaga ritual? bahala na. Oo, hindi. Wala akong ritual talaga. Siguro ang hindi ko tinatanggal in every project ay, kasi parang for me, alam ko yung weakness ko ay pagpapaarte ng artista. Parang nahihirapan talaga akong parang pag sabi ng artista na direct pa-motivate. Same tayo! Motivate! Kaya gusto kong Acting mag-acting classes. classes. Tara! Yes. Si Dan magaling siya mag-motivate. Actually, Siya talaga, yung magaling motivate. Ako, admittedly, yan talaga yung ano ko, Same. yung pagpapaarte ng artista. So, dahil ngayon yung weakness ko, ginagawa ko na yun before the shoot. So, madami akong acting workshops, scene studies, character studies, one-on-one with the actor, ganyan. Hindi, parang lahat ng mga kailangan nating papag-usapan natin ng mga eksena na baka doon pa tayo mag-acting workshop sa set, no? Mag-discussion pa tayo sa set. Wala na po akong oras, no? Gawin na natin Pakibalikan yan. na lang Oo. po yung ano. Pupuntahan natin yan before the ano. Ngayon, kung meron tayong kailangang kasi 'di ba hindi nawawala yung nade-discuss yung artista at director sa eksena. Parang bakit ganito yung acting choice? Dapat hindi ganyan yan. Na okay 'yun kasi collaborative naman. Pero yun nga, mas okay sa akin kung way before para naaaral ng artista, naaral ko lahat 'yun para pagdating sa set, yung motivate nagawa na natin. So ito, sa point ng inyong mga career, mga direct, ano po ang feelings niyo sa state ng Philippine cinema? Wala ka! Hahaba to ako na mauna. Sige. Tingin ko naman, ang difference between yung... Kasi hindi, wag natin sabihin Philippine cinema. Sabihin natin industriya. Kasi The industry. ang maganda ngayon, kasi dati nung nagsa-start ako, sobrang parang pag taga-commercial ka lang. So, TV ka, TV lang yung ginagawa mo. Pag pelikula ka, pelikula lang yung ginagawa mo. On one side, I think maganda yung hope sa industriya. Kasi dahil nga nagkaka-mix-mix yung mga tao, mas madami rin yung work.
for everyone. Nagkakaroon ng madaming connections. Tapos, maganda din ang pasok ng mga ilang producers ngayon. Parang, asa nakikita ko ang ano ko lang, gaano katagal to sustainable na nakaasa tayo sa private equity, private funding Right. para i-produce yung mga pelikula natin. So, hopefully, parang ibaba yung presyo ng ticket para mas madaming maka-afford, umikot yung pera, at makagawa pa tayo ng mas madaming pelikula. The business is very good, Char. Totoo ba? Kasi ako ang question ko, bakit may gumagawa pa? Kasi parang hindi kayo nagre-recoup, walang todo. Bakit may gumagawa pa? Kasi ang daming gumagawa ngayon. Yung parang ang daming gawa sila ng gawa kahit parang laging sinasabi na walang nanonood, hindi kumikita. So parang hindi ko lang alam kung ano ba talaga. Gumagawa ba kasi may kita? O bakit ba't ang daming gumagawa kahit hindi kumikita? Pero bakit ba natin binibigyan ng premium yung cinema-going experience versus like streaming or TikTok? Or is it something to be protected? Of course, the answer is yes, but I just wanted to throw it out there. Na parang, bakit nagiging pasahan yung theatrical experience? Yung, like yung sinabi ni Tonet kanina, ang sarap pa rin yung may collective energy, tatawa, iiyak. Hindi kayo makukuha kung nasa bahay lang ako nanonood ng... Ako lang yung ako lang yung gano'n, tapos wala na. Pero grabe yung... Na hindi focused, Oo, grabe yung pag nasa sinihan ka, yung electricity ng audience. Parang yun yung parang hindi natin makuha with streaming, with... Yeah. Yeah. Parang yun. May naalala ko, I forgot sino yung kausap ko dito. Ang ganda ng, sorry ako kung sino man yung kausap ko, nakalimutan ko lang. Basta may nagsabi na parang, pupunta na lang ba tayo sa sinihan kasi nostalgia? Kasi parang, nung nag-uusapan namin, naisip ko, dahil nga sa pandemic, na 2 years kang nakulong sa, di ba, sa condo, sa bahay, nasanay ka na manood sa ano eh. So, dahil ba doon, hindi mo na hinahanap yung experience ng sine? Sinihan. Tsaka siguro parang isang question din ay, yun dati kasi, ngayon talaga sobrang hirap na talaga ng buhay. As in, malala yung poverty level natin, as in, baba. So, parang as filmmakers, parang nagkakaroon ako ng mga panahon na, sorry, meron kasi akong isang na nakausap dati na friend ko na parang during the pandemic, yung industry natin, shutdown talaga, hindi katulad ng mga restaurants, yung mga grocery, ano. Parang, tas parang ako, naglalamento ako na parang, ano ba yan, yung industriya namin parang hindi importante, ganyan. Parang sabi niya sa akin na, isipin mo, importante ba talaga? Importante ba talaga yung sine sa panahon ng pandemya? So parang syempre ako nung time na yun, as an Aris, no, nagalit. Syempre, importante kami. Pero parang after, parang nagkakaroon talaga ng mga panahon na parang iniisip ko, importante ba talaga yung pagiging filmmaker ngayon na parang gumagawa tayo ng rom-com, gumagawa tayo ng horror, ng comedy, ng mga story gusto natin, na walang nanonood, or kung may manonood man, napaka-konti lang. Habang yung ibang mga industriya, like, lalabas ka, iba yung kwento sa labas. Syempre, iba yung documentary at sobrang taas ng tingin ko sa mga documentaries. Tapos, handito tayo, gumagawa ng mga pelikula, ng mga kwentong gusto natin ikwento. Ano ba yung halaga ng isang filmmaker sa panahon ngayon? Na, admittedly, minsan, sumusuko ako eh. Parang ano nga ba? Tama pa ba? Na, Parang sa context ng third world at art, hindi lang sa paggawa ng pelikula. Laging luxury yung art sa ating third world countries eh. Pero kung wala tayo sa isang third world country, ang nagsusustain naman talaga sa tao art. Masasaktan ka, saan ka to-turn, 'di ba? Sabi nga ni Ethan Hawke sa music, ano ka ng tula. Yun yung nag-feed ng ano mo kasi hindi mo masyadong iniisip kung kikita ka ba, wala kang pagkain kinabukasan na aalalahanin. At ito yung, pag ang context nga ay wala tayo sa third world. So, importante talaga sana yung art. Hindi, ayun. Meron ba kayong advice sa mga aspiring filmmakers na nagsisimula pa lang, na kumbaga, napanood yung maliit na palabas natin, wide-eyed. Ano yung masasabi niyo sa kanila? Go, go, go. Hindi, sige ako na. Pagkatapos ko sinasabi, pagkatapos ng SEM, pagkatapos sumuturo ng SEM. Kasi, nung naging teacher ko si Direk Marilu, pagpasok mo sa class niya, maaabutan mo siya. Nag-yosi na siya, nakaupo. First day of class to nakaupo siya, yosi. Tapos bibilangin niya yung estudyante.
Pag okay na yung bilang niya, tatayo siya. Tapos ang first words na isusulat niya sa blackboard ay, leave your ego at the door. Sa harap siya, sabihin niya, class, this is rule number 1. Kung gusto niyo maging successful sa industriya, leave your ego at the door. Na parang ang point niya, parang ang dami ng sa mundo, maiba ka naman. So yun, kung for the kids na nakikinig, babato ko lang yung naturo sa akin na very important lesson. Na rule number 1, leave your ego at the door. Ako kasi parang right now, I think then yung mga kids are burdened by this feeling na they have to professionalize their ways of making films. But for the kids out there who are young and who are like making friends in film school or kahit nga wala sila sa film school, they just found themselves in like a small community where they are at may camera sila or may cellphone sila at gusto nila magkwento through the medium. Then just do it, no? Parang walang right or wrong way in doing it. Actually, mas fun pa nga yun. Like kapag hinahanap niyo yung sarili niyong sistema. Kasi it's possible, di ba? Like when we were stuck in the pandemic, we were still finding ways on how to make stuff, di ba? Even with, di ba, remotely in our own home. So parang, I feel like, ang ganda rin ng ganung discovery. Like, baka kayo pa'y magturo sa amin, di ba? Na parang, how do we get back to the spirit of filmmaking that is just so authentic and genuine, na parang it's just pure expression. Same, really. Kasi I think yung filmmaking is happening on YouTube and TikTok. Yeah. And yun nga parang yung film na nasa heads, yung concept natin of film now, mag-iiba talaga siya in the next few years. And yung generation na to is what's going to change things. Yeah. So I don't think we actually have the answers. The answers are with you guys. Tapos yun nga, dahil di ba nagtuturo tayo, P. Tapos ang pinaka nakita ko nga, lahat ng mga bagets ng mga bata ngayon, sobrang technically sound sila, technically wise and all. Tapos kung minsan nakakalimutan natin na as storytellers, nagkukwento tayo tungkol sa buhay, nagkukwento tayo tungkol sa mga characters and all, rooted tayo sa humanity of it. So parang kung minsan yun yung nakakalimutan natin eh. Parang kailangan natin ibalik dun sa very core na yun, instead na masyado tayong mag-focus sa magandang ilaw, anong camera yung gagamitin, parang art must be human. Parang yun yung parang lagi-laging paalala ko naman sa mga students ko. On that note, ang ganda ng usapan, bitin po yung ilang oras. Ilang oras kami. Pasensya na po Parang sa kaya mga pa nandito to. sa studio, nadaldal kami ng daldal. May mga po-promote ba tayo, mga direct, para sa ating mga audience, projects? Parang si Tonel. Yes, Tonel. Abangan niyo po yung Sunshine. Kung kailan po siya ipapalabas, hindi ko rin alam. Pero gagawa kami ng paraan para mapanood ng mga Pilipino dito sa Pilipinas ang Sunshine. Basta, Okay. basta, Basta. cafe. Nagtayo po ako ng camera. Magre-retire na po ako sa director, Charing. So, kung gusto niyo magkape at tumambay at ma-inspire, visit. Nag-promote talaga! Parang prepared yung skill na to. Visit Basta Cafe, Tihaner Corner Kiefer's sa Quezon City, sa basement. Ako as a cloud chaser, IG, follow mo ako. Gusto ko na maraming followers, ganun. Walang trabaho. IG. Flash nyo na lang yung mga IG namin IG para namin. Oo nga, dumami para followers follow, namin. follow. Ayun, so maraming salamat po. That's it for today's Behind the Reel. Watch out for future episodes sa FDCP YouTube channel. So mga directs, maraming salamat po. Napakasayang chikahan, bitin po yung oras sa staff, sa crew, kay Direk, maraming salamat. Ayun po, see you guys soon and have a good one. Bye! Yay! Pamangkin ka ni Maricel Soriano, ang galing mo mag-comedy, ang galing mo mag-drama, para kang tita mo, parang ganyan. Nire-reject talaga ng utak ko, ng katawan ko, yung buong idea of being an actor. Alam Ayun. ko yata itong pelikula na. Pwede ba natin I think it's the independent cinema that turned my life around. Anong camera? Tinatry ko talagang, tapos finally sabi ko, asan ba? O minsan mas malaki yung TF. Laging mas malaki yung TF, yung natatanggihan ko. Ba't ganun, Lord?